Magandang hapon po sa ating lahat. Hapon dito sa Pilipinas, good morning. Diyan po sa Europe, sa Middle East. At nagpapasalamat po ako at lahat tayo ay pinagtipon-tipon ng Panginoon para mapag-isa, manalangin at sambahin siya sa mga salita na kanyang ibibigay. Let's pray po. Hallelujah, Triune God, Abba Father. Naririnig po ba ako? Yes po. Okay, Yes thank po, you. bro. Hallelujah, our triune God, our Father, Jesus Christ, Holy Spirit. Thank you, Lord, on this wonderful Friday. Here we were able to gather to listen to your lessons and words. Thank you for each one of us in this platform, O Lord, and help us to be mindful of your presence in our lives, O Lord. Ang bawat isa sa amin, lagi na lang isipin na kayo po ang laging nasa aming buhay, Panginoon. We offer our lives to you, our Lord Jesus. Binibigay namin lahat para sa iyo, Panginoon. Father God, give us wisdom, knowledge, and discernment to absorb all what we need to hear and translate in them in our lives, O Lord. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my Redeemer and strength and Savior. Amen and amen. 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 Next. Ang topic po natin ngayon, God's overing power, powering purpose. God's overing power purpose. Kilala na po natin si Oswald Chambers. Konting ano lang po, trivia. Si Oswald Chambers po, pinanganak July 24, 17 something. Ako naman po pinanganak July 24, 1947. Parehas Ah, kami ng magka-birthday po birthday. kayo. Opo. Ito po yung I have appeared to you for this purpose. It will be found in Acts 26 verse 16. Gusto kong basahin kabuuan ng Acts 26:16. God commanded Paul to get up and stand up on his feet. God said, I have appeared to you for the purpose to appoint you as a servant and witness of things you have seen and of things in which I will appear to you. Yun po ang kabuuan ng yung Acts 26:16. Ang ibig sabihin po ng overpowering, extremely overwhelming po. Yung talagang kailangan gawin. Hindi pwedeng ipagpaliban. Yun po ang bili ng Panginoon Diyos sa atin. Kanya yun po ang ibig sabihin ng overpowering. Extremely strong, overwhelming. Next slide, please. The vision Paul had on the road to Damascus was not a passing emotional experience, but a vision that had very clear and empathic. Empathic, ibig sabihin po talagang kailangan. Empathic direction from God. And Paul stated, I was not disobedient to the heavenly vision. Yun po. Ang Acts 26 po, verse 19 po, ang pinasaad naman po dyan na si Paul po, dun sa Acts 26:19, is being tried by King Agrippa. Dahil po sa ginawa niya na yung una, pinapersecute niya mga Christian, ngayon, nagdi-deliberate siya na ipagtanggol yung ginagawa niya na para sa Panginoon Diyos, para kay Jesus Christ, na wants to offer yung po bang reconciliation sa ating Panginoon na dapat maging tapat na siya dahil
Alam na po natin istorya niya, nabulag siya, lahat, everything, hanggang pinagaling siya ni Ananias. Kanya yun po, to continue. And Paul is, your whole life is to be overpowered or subdued by me. You are to have no end, no aim, no purpose, but mine. Oh, wala, hindi pwede. Hindi siya pwedeng mag-ano, Panginoon Diyos lang po siya. And the Lord also says to us, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go on. Next slide, please. Wait. Sa John 15 naman po, verse 16, ang sinasaad po dyan, ang context nun, God commanded Paul, John 3:16, sorry. Para at least maintindihan natin yung gustong paliwanag ni John Oswald sa atin. John 15:16. You have not chosen me. Yun po. Kasi yun yung sinasabi niya na you did not choose me, but I chose you. Ito po yun sa John 15:16. And ordain you that you should go and bring the fruit. And that fruit should remain, that whatsoever you ask of the Father in my name, He may give to you. Alam na po natin yung fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, patience. Yun po ang ano. Next slide, please. Next slide, please. When we are born again, we are spiritual at all. We have visions of what Jesus wants us to be. It is important that I learn not to be doubtful, that if it can be a thing, it is not enough to give menial assent, to give mental assent to the fact that God has redeemed the world, nor even to know that the Holy Spirit can make all that Jesus did a reality in my life. That is what Paul was saying. John Oswald, I must have, excuse me lang po. I must have the foundation of a personal relationship with Him. Paul was not given a message or a doctrine to proclaim. Next slide po, please. He was brought into a vivid, personal, overpowering relationship with Jesus Christ. Yan po yung sinasabi na talagang hindi siya makaka-atras, hindi siya makakatanggi. Kanya, yun po ang emphatic na sinasabi ni John Oswald, ni Oswald Chambers. Tremendously compelling to make you a minister and a witness. There would be nothing there without the personal relationship. Paul was devoted to a person. That was Jesus Christ, our God. Not to a cause. He was absolutely Jesus Christ. Yes. He saw nothing else, and he lived for nothing else. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Next slide, please. Wisdom of Oswald. No one could have
had more sensitive love in human relationship than Jesus. And yet, he says, there are times when love to father and mother must be hatred. Set aside natin yung pagmamahal sa magulang or what. Pero in comparison, comparing to our love for our Lord and Savior Jesus Christ, our Savior and Master, everything, the sovereign God that we have. Amen. Amen. That's it. Pwede po bang mag-testify sandali? Meron lang po ako share. Kagabi po, kahapon, nakinig po ako sa Holy Spirit Night. Tugman-tugma po yung ano ni Pastor Chris Navarro sa buhay ko na baguhin na kasi po dati ako po yung Kristiyanong alam niyo po yun, yung bench warmer kung tawagin sa church. Yung pupunta sa church, upo kasama ang ano, dahil sumusunod ka lang sa mama mo, sa daddy mo, sa mga kapatid mo. Ganun po ako dati. Pero kung sinabi po kagabi ni ano, baguhin mo na. Gumawa ka ng bago. Ito po yung bago sa akin eh. And I will be honest with all of you. Nung pong niyaya ko ni Atoli dito sa Daybreak, bago sabi ko, bago to ah. O sige, attend ako. And that was the time na I realized na nagtrabaho. God is working on my life. Ganun po. Kasi po, ano eh, I cannot, di ko ma, I cannot comprehend, di ko matanto kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Ano po ako, backslider eh, dati oh. Ganun, no? Tapos na yan, okay na, dito naman ako na ano, ang pagbabago ko po sa makamundong paraan. Hindi yung pagbabago ng buhay para purihin ang Panginoon, i-praise God, i-worship Him, and from time to time na magbasa ng Bible, na ano lahat. I'm not telling I'm a righteous man. Hindi po ako ganon. Na, ano, pero nabago po ako ng Panginoon dito. Tapos po nag-a-attend ako ng breakthrough yung sa Grace Church namin. Tsaka every Sunday po, hindi, even na malayo kami, Tagaytay, I see to it na pag Sunday, yung wifi namin, no, everything is okay na ano. Lalo no, pagkatapusan, alam nyo na ang wifi, nawawala. Pinuputol ng provider. Kanya before end of the month, we have to pay na ho. Ganun ang nangyayari. Ang isa pa po, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos dahil lahat po kayo nakilala ko. Sister Pinet, Pastor Rory, si Sister Opelia, Sister Babes, si Pastora Jenny Lynn, Sister May. Lahat po kayo, yung mga, alam ko po, nagpre-pray tayo para sa isa't isa. Kanya, yung pong pinapasalamat ko, yung binago ng Panginoon at saka ngayon, I look forward to do more new things for His glory po. Yun lang po. Salamat po. And thank you for listening. Thank you for sharing with me the wisdom of Oswald Chambers. Praise God. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father God. Thank you. Sister Pinet o Pastor Tori, Prayer Blast. Amen and amen. Wow, praise, praise, praise God. Indeed, so powerful. And I would say it's really so sincere. I can feel na yung talagang heartfelt yung testimony ng ating kapatid na indeed God is working. Walang ang ating Panginoon, ano yan eh, wala siyang He is a God of time,
He is Amen. a God of all possibilities. Walang imposible sa Kanya, di ba? Opo. Kahit na anong buhay, kahit na anong puso, kayang-kaya niyang Amen. baguhin. And I believe lahat tayo nakaranas ng ganun sa ating Panginoon. So, the Holy Spirit is just leading me. Mga kapatid, anyway, we have a little bit of time, maybe 10 minutes, 15 minutes. What about sharing po? Share po natin ngayon yung atin pong Oh, overpowering. yeah, yung overpowering uh, uh, work ng Holy Spirit kasi ang Panginoon ang banal na espiritu lang talaga yung may power na Amen. na mag-transform ng mga buhay natin. So I believe each of us have our own stories to tell. So maybe this is a time katulad po nung sharing din ni Brother Virgil, papaano po ba nabago ng ating Panginoon ang ating mga buhay at maybe in a in ways na hindi natin ine-expect or in ways na hindi natin maintindihan, in ways na hindi naman yun yung plano natin pero nangyayari, and we believe that it is God's way and it is always for our own good. So ano po ba yung ating meron po ba tayong mga kahit na mga maikling testimonies lang po dyan na pwede nating i-share as, as a reflection dito po sa ating Sister Tenet, sharing pwede po po ngayon. magdagdag. Yes po. Yes po, go ahead Gusto ko po. lang po magpasalamat kay Sister Lydia at saka kay Pastor Edric at kay Maribeth. Instrument din po sila. Sorry po, naiyak ako. Amen. Sorry po. Instrument po sila sa pagbabago ko. Thank you, Lord Jesus. Yun lang Praise po. God. Thank you, Sister Praise Lydia. Thank God. you, Pastor Edric. Welcome Praise po, God. Kuya Praise Budi. God. Welcome po sa Panginoon po ang papuri. Sige po, Po, meron po po i-share. Sige, go ahead po. Naalala ko lang nitong, yung pagpunta ko po dito, nung una ayaw kong kumuha ng visa dahil natatakot akong kumuha. Ayaw kong marap doon sa embassy, yung ganyan po ba. Pero napupus po ako, pinupus po talaga ako ng Holy Spirit ng ating Panginoon na true doon sa mga words na nire-release din no doon sa LGI no mga naging guide din po yun, naging direction din sa akin, tapos yung confirmation meron din pong sa vision ng ganyan. Then suddenly, merong na ano po yung ride po to. Sabi ko, Lord, akala ko pupunta po ako doon, yung ganyan. Nagkaroon po ng aberya. Pero God is faithful. Talagang ginagawa niya yung kanyang promises. Tapos itong kagabi po, di ba, yung doon sa New Path. New Path and um, nagki-create na ng another ang ating Panginoon. Then sabi ni Pastora Chris, close your eyes. Then yung tingnan mo sa spiritual eyes kung ano yung pinapakita ng ating Panginoon. Then nung then pinag-pray nga tayo ng ganyan pati yung ears natin. And ang nakita ko po sa aking ang bilis pong mag-travel yung ganon. Yung ganon po ba, yung parang yung eksena na yung naglalakbay na kami ng ganyan. Ang bilis po, yun yung nakikita kong ano. Tapos meron po akong daladalang maleta. Yung maleta po, para pong kinukuha ko yung mga salita ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ito po ba yung purpose pa?
Kasi 'di ba meron pa pong sabi niyang ganun, wala sa edad, wala sa 70 o 80 o ano ka, pero kung may pinapagawa pa ang Panginoon. At doon ko na nakita at narinig na din ng ating Panginoon na 'di ba pina-open din yung yung God has a vision for us po Panginoon, yung empowering, yung empowered na binibigay sa atin na mag-move forward ay naging malaking din sa akin na para lalo akong maging ano mag-pursue dun sa goal na pinapagawa sa atin kagaya ni Paul na talagang napakalaki ng kanyang yung natatak na sa kanyang puso, isip, sa kanyang na kaluluwa na ito yung pinapagawa sa akin ng Panginoon to share the gospel at kahit na kung saan siya pumunta dala-dala niya ang salita ng Panginoon at 'di ba naging apostle nga siya, taga-build siya at kung saan siya dalhin ng ating Panginoon nandun ang kanyang salita, nandun yung at yun yung pinapagawa sa akin din ng sabi ko Lord, paano ako makaka-share dito kung ito naman yung may mga pagkakataon na talagang yung mga tao dito inaabangan ko kasi walang lumalabas talagang lalabas lang sila pagka papasok sila ng trabaho, darating sila. Tas papasok na uli sa even na yung mga maintenance, pati yung inaabang ko rin yung naghahakot ng basura, yung dito, para lang meron akong makausap. Alam niyo po ba, sa tuwing hapon, ang ginagawa ko, para akong nagpe-prayer walk. Pagka ako dito, naglalakad-lakad po ako diyan, nagdi-declare po ako ng mga ng salita ng Panginoon. Talagang dinideclare ako. Alam niyo ba na ko na ang Panginoon talaga yung mahal niya, mahal niya yung mga anak niya na kahit na anong lahi, kahit na ano ka pa, wala siyang pinipili. Kung hindi, Lord, gusto niyang ipaabot yung pagmamahal niya doon sa mga anak niya na nangangailangan ng kaligtasan. Yun yung lagi kong dinideklara na, Lord, yung salvation will come to their family, will come to their lives. Yun yung lagi kong dinideklara dito. At alam niyo po ba, sa paglakad kong ganun, hindi ko alam na lumalakas din yung at the same time yung aking right foot. Kaya praise God, salamat po do sa saan man ako talaga tong bibig ko ay ibubuka ko at bigyan ako ng Amen. courage din. Kasi sabi nga ng anak ko, Mama, lahat na lang kinakausap mo. Sabi niya gano'n. Talagang inaabangan ko sila doon sa mga bintana, doon sa pinto nila, para lang meron akong makausap. Kaya, ah, yun yung lagi kong pinapanalangin na bigyan ako lagi ng opportunity ng ating Panginoon. Praise God po. Amen, Ako po, amen. Maraming salamat, Sister ako po, Lydia. Sige, go ahead po. Go ahead po, Nanay. ako, kahapon, pinag-pray natin yung aking apo na nakumpay na dengue. Itong apo ko na ito ay kambal sila. They were very active. It was an answered prayer, sabi ko nga, dahil they are very active in the church activity, especially dito sa praise and worship team. Itong magkasakit na ito, plays the guitar. And the other one ay keyboard at saka vocalist. Tsaka yung isang apo ko pa ay vocalist din at yung isa ay sa tambourine dancing. With this na kahapon, di siyempre, caught off hand kami kasi nga bigla na lang nagkaganon na she has to be brought to the hospital kasi nga yung series of fever na meron siya. Tapos kagabi, dito sa aming
So we have a problem, ganon, ano po. Lahat ng problema nandun. Emotionally, financially, we have to think of that. Tapos kagabi, dito sa aming 40 days prayer and fasting. Kasi alam na ninyo, yung Budsam nga is in a discerning period. On February 15, we will be having our decision making. Yun na po yung aming pagbubutuhan, secret balloting. Ngayon po, kagabi, nagka-problema yung isang assigned yata na leader. So, nagtatanong sila kung sino yung mag-volunteer. Dumating sa punto na walang gustong mag-volunteer. Nung nakikita ko yon, tinap ako ni Lord. Sabi niya, okay, ikaw na. Sabi ko sa Lord, pero may problema ako, Lord. Sabi ko. Pero nanaig, overpowering power of the Holy Spirit. Nanaig, sabi na, ikaw na. Ako na, sabi ko. So I will lead. That is why today I am busy writing my thoughts na ma-share mamaya. And praise be to God. Itong ating lesson, sinasabi niya, you would be given the power by God, by His power. And true enough, we will not fear. Kaya nga sabi ko sa prayer ko kanina, you teach me and you hold me and you lead me and empower me and anoint me, Lord. Yan ang sabi ko. Kaya mamayang gabi at 7 o'clock, we have our prayer, 40 days prayer and fasting. Ika-16 yata o 17 na night na gabi ang aming prayer fasting mamayang gabi. So, thank you for your prayers for my Angeline Maria po dahil kanina inalis na raw yung dextrose niya at sabi ng tatay niya parang wala na ring lagnat mama. Sabi niya kaya praise God. Thank you for your prayers. Thank you God. Thank you God for your presence always in our lives. And sama si Brother Virgil na talagang God makes ways wherein we could come up with our fulfillment of what has been tasked to all of us. Thank you so much for listening. Thank you po, to Sister me. Conchita. Thank you. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat po, Nanay Conchita, for your sharing. Okay, so yun po, praise God. I believe po lahat tayo, meron tayong mga moments of reflection and so as we have our quiet times with the Lord, yung maganda po sigurong yun isama po natin itong reflection na ito sa atin pong pakikipagniig sa ating Panginoon. So for our closing song po, bago po tayo pumunta sa ating prayer blast, praise God. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this wonderful opportunity, having with your presence, Lord, together with our brothers and sisters to this daybreak time, Lord, for a wonderful moment of intercession, praying and declaring from our lips, Lord, and believing with all our hearts that everything, Lord God, will be possible to you. Salamat, Panginoon, sa opportunity na sa aming mga panalangin. We mention, Lord God, all the birthdays and anniversaries, Lord, sa mga anak nyo na nagpapasalamat sa iyong dakilang pagbuklod sa kanilang mga buhay. Pinagpala mo sila, iningatan. At patuloy, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa sa amin ang katagumpayan ng buhay kay Kristo Jesus. Salamat, O Diyos, dahil ay yung banal na Espiritu ay umuudyok sa amin upang makita ang iyong kagandahan, ang mga ginagawa mo sa amin time and again. We can even declare and say, you are so good, you are good all the time. Lord, salamat.
word inadequate, Lord, to express our thanksgiving and gratitude for all the things that you have done Yes, and what Lord. will be doing, Lord, in our behalf. Salamat, Yes, Panginoon, sa mga karanasan na hindi kayang isambit ng aming mga labi. Subalit, O Diyos, ang aming mga mithiin at lahat ng aming mga naramdaman na patuloy kang kumikilos, O Diyos, sa lahat ng mga anak mo na naging matapat sa iyo. Lalong naging matapat kami dahil sa iyong katapatan, dakilang katapatan mo na patuloy ginagawa sa aming mga buhay. I-bless, O Diyos, ang bawat isa sa amin na patuloy na naglilingkod sa iyo. Lord, increase and embrace us, Lord, with your embracing love that cannot be broken. And our commitment, Lord, and dedication this year, 2025, Lord, we declare that this year is the year of harvest, the year of enlargement, the year of increase, Lord, the year of multiplication and your provision, O God. Father, thank you. We bless you, Lord. We honor you. The joy and the peace and even your blessing, Lord God, from the Father through your Son, Jesus Christ, and by the comforter, the guidance, and the empowerment of your Holy Spirit, be with us today, now, and forever, with joy in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Lord. And amen. Maraming salamat po, Pastor Raul. Thank you, everyone. Thank you, Brother Virgil, Amen. for the powerful sharing, and everyone for Welcome po.